Mula sa Pasig ay nagpasya si Melba na umuwi ng probinsya at sa puder ng Lola Emilia niya manirahan. Ang perang naipon niya ay ginamit niya pang tubos sa nakasanglang bukid ng lola niya para naman daw mapasaya niya ito sa nalalabi nitong buhay sa mundo. Tuwang-tuwa nga si Lola Emilia, makakasama na niya ang kaisa-isang apo ay natubos pa ang bukid niyang pinaghirapan noon ng asawa niya na maipundar. Napilitan lang siyang isanla nang magkasakit siya. Hindi kasi sumasapat ang pinapadala sa kanya noon ni Melba mula sa pagtatrabaho nito sa call center. Nang magpaalam si Melba sa lola niya na maglalakad-lakad lang muna sa paligid, pinaalalahanan siya ng matanda na huwag kumawi o iwasan hanggat maaari ang sinasabing puno ng engkanto na matatagpuan malapit sa bukid. Tinanong ni Melba kung bakit. Ani Lola Emilia, dahil nga baka mapaglaruan siya ng mga engkantong naninirahan doon. Sa paglalakad-lakad nga ni Melba ay natanaw niya ang puno ng engkantong sinasabi ng lola niya. Isang malaki at nakakatakot na puno na ilang ulit na raw sinubukang putulin, pero ang lahat ng nagtangka ay nangawala. Ayon sa mga matatanda ay nakukuha na engkanto, kaya raw wala na nakikialam o lumalapit man lang sa punong yun. Ngunit habang tinititigan ni Melba ang puno ay hindi takot ang nararamdaman niya, kundi tila ba naaakit siya na hindi niya maipaliwanag. Humakbang pa siya palapit hanggang sa makaramdam siya ng antok at makatulog sa lilim ng nakakakilabot na puno. Ang pangyayaring yon ay nasundan pa ng ilang beses. Palaging naaakit si Melba sa puno. Isang beses habang naiilip na naman siya sa lilim nito ay naramdaman niyang may humahaplos sa kanyang buhok. Nagmulat siya ng mata at nagulat sa nakita. Isang gwapong binata ang nasa kanyang harapan na siya palang humahaplos sa buhok niya. Humingi ng paumanhin ang binata at sinabing palagi niya nakikita nakakatulog doon ang dalaga, kaya't humingi siya ng tawad sa palagi rin niyang pagtitik sa maamo nitong mukha. Ngumiti si Melba, agad tinanggap ang paghingi ng tawad ng binata, sabay pasalamat din na meron pala siyang tagabantay sa kanyang pagtulog doon. Mula noon ay lagi na sila nagtatagpo at nag-uusap sa paanan ng mahiwagang puno. Bagay na ikinabahala ni Lola Emilia nang minsan hanapin niya si Melba at matagpuan doon. Kaagad hinila ng matanda ang apo niya palayo sa kinatatakutang puno at agad dinala sa albularyo. Anang albularyo, malinaw na naiengkanto ang dalaga. Ngunit mariin naman iyong itinanggi ni Melba. Malinaw din daw ang pag-iisip niya, kaya't nagmamadali siyang umalis sa bahay ng albularyo. Dumiretso siya sa harap ng puno. Nadatnan niya roon ang binatang tinawag niyang Gabriel. Baka sa dalaga ang pagkabalisa, kaya't inanyayahan siya ni Gabriel na sumama sa isang lugar kung saan daw ay malilibang siya. Agad namang pumayag si Melba. Taliwas sa inaasahan, hindi nakakalibang kundi nakakastress ang pinagdalhan ni Gabriel sa dalaga. Bagamat malaparaiso ang lugar, ang mga nakatira naman dito ay mga nilalang na may hindi kaaya-ayang anyo. Sobrang nakakatakot, dahilan para magsisigaw at magtatakbo si Melba hanggang sa hindi niya nakayanan ang takot at mawalan siya ng ulirat. Isa-isang naglapitan sa kanya ang mga kakatuwang nilalang, ang mga engkanto. Ang lahing kinabibilangan ni Gabriel na sa mga sandaling yon ay lumitaw ang tunay na anyo. Habang pinagmamasta ni Gabriel ang dalagang nawalan ng malay, naisip niya na hindi siya nito matatanggap, kaya isang desisyon ang nabuo sa isip niya. Hinubad niya ang korona bilang prinsipe ng mga engkanto. Ibabalik niya si Melba sa mundo nito at siya na lang ang maninirahan doon para sa babaeng tunay niyang minamahal. Nang magmulat ng mga mata si Melba ay nasa loob na siya ng bahay nila at nakahiga sa papag. Nasa tabi niya ang Lola Emilia niya at si Gabriel na nakatayo rin sa tabi niya. Paliwanag ni Lola Emilia, muntik na raw siyang makuha ng mga engkanto. Mabuti na lang at nailigtas siya ni Gabriel. Hindi naman maalala ni Melba ang nangyari dahil inalis iyon ni Gabriel sa alaala niya, kaya nagpasalamat na lang siya sa binata. Si Gabriel ay tuloy nakipagmabutihan sa maglola. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para magkaroon ng sariling bahay at kabuhayan sa baryo. Ang lahat ng masamang elemento
na nagtatangka sa maglola, lalo na kay Melba ay hinaharang at kinakalaban niya ng palihim, habang si Melba ay tuloy na ring nahulog ang loob sa kanya nang hindi nalalaman ang kanyang pagiging engkanto. Mas pinili na niya na mabuhay sa mundo ng mga tao kaysa si Melba ang mamuhay sa mundo ng mga engkantong kinatakutan nito.